O mayong buntag sa tanan. If you notice, murag manuman lang ato ang pag renovate sa atong ceiling. O as of today, we have spent, I think, almost 400,000. Almost 400,000. Apil na ang chandelier. Chandelier, upat ka chandelier. Mga 390 plus thousand na gastos. Then I could recall, dahil itong namin ito nag-apili mo chandelier dahil sa atbang sa Robinson, na ako'y nakurson dadahan nga guwapo kayong chandelier, guwapo kayo. Cost almost 200,000. Dahil itong si Jack, itong Jack na murag manager dito, niya guwapo ni pastor pero guwapo din pero kinalagtaas ba nga ba? Dito to, niya, na may nagpalit ani pastor nga pastor pod. Taga nabunturan. Di na ako nga higingandan. Di na ako. Asa niya, kinsi nagtao to? Sila may tao. Kami. Asa, perting ko po yung simbahan. Dili pastor. Siyang balay niya itong bitaod. Paano dapat? Shooting katawag na mo yung simple lang ko tagod. Sa kinabuhi sa mga membro, dapat pare-parehas ka. Amen. Katawa. Asa itong, okay, mayong buntag sa tanan. Asa, itong akong anting-anting din ron. Kaya saan pa napunta sa itong asawa ng sigitag tila na ito. Yes, you know. Anara. Kaya, the message that I would like to share this morning is titled Extraordinary Loyalty. This message came about, binyo kung kanang dili nagkaroon nga kanang akong mga wali karon hangos ko kay usay mo abot ang mensahe sa ako Bernis na sa gabi. Pero Lunes pa sige na kog pangayo na Lord say what is give it a message so that I could give it to the people. Say Bernis na. Mo magkamas-kamas na pud ko pagka Sabado, pagka Domingo magkamas-kamas ko. Oh my, extraordinary loyal. When we speak about extraordinary, it simply means it is unnatural. Unnatural, taragsaon, pangitaunon, nga kining loyalty, talagsaon, pangitaunon, muna akong gibutan kung kay talagsa na lang po ka, one of the vanishing tawag ani nga virtue of many people, and I think it vanish. Wala na tayo kining loyalty. It is vanishing virtue. Even in homes, I mean to say even in marriages, in churches, much so in politics. In politics, there is no loyalty. That's for me. But in the home, particularly in the church, God demands for every Christian, particularly, to be loyal. But it is, I said, extraordinary. Ragsaon na yun. Now, there was a story of, I think, Pennsylvania, and even in Japan, I think, that there was a man, doon ay tao, nga doon siya gibuhi, nga ero. O ang ero, nigdako sa iya. Kung asa siya, they were too close. The dog is much closer sa atag iya than in his family.
Kamatay nga namatay ang katong that man died. And in the procession, doon ay nagasulod-sulod nga wa yun nagsulod nga bisag kung saan badlong nagasulod-sulod hantod sa lubganan ang iro. That was a story nga akong ibasa. Then after nga nang hawa ng mga tao ang iro ning patong sa pansyon sa iyang amo. Rin ito nga iro di patulog ug wa ning hawa according to story itong iro dito sa pansyon. Rin all siya. Until later on, the dog dies. Giving honor to the dog, ang pamilya nagbuhat sa tapad sa pansyon siyang amo o usa ka monumento. Monumento ni adtong ero. Then there was many comment about that story. Why that dog? Why not a man? Anong ang irok man? Ang gihatag ing ato nga monumento. The basis is loyalty. How about men? Then they ask, is there any monument for a loyal man? Now, in the Bible, God demands for us to be loyal. Now, the word loyal or loyalty is very synonymous to the word faithful or faithfulness. Very synonymous. So that if you are faithful, if you have faith, God demands and He deserves for everyone to be faithful. The word faithful simply means to be loyal. Question, are you loyal? And if you are loyal, to whom was that loyalty is directed? To whom? In 2 Corinthians chapter 4, you will find here the demand of God that God requires. Chapter 5. 2 Corinthians chapter chapter 4 or 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to verse 2. It says in 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to verse 2 niya, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Yung niya, let a man so account, every believers are in effect ministers of Christ. The word ministers here simply means servant. Now sa ato ang pagsabot sa ikong minister, katong angay gadayag-dayigon katong honorable sa Biblia, dili. The ministers. And the ministers are the one that will labor yung trabaho. So, ingon niya karon that niya, let a man's account of us as of the ministers of Christ, servant of God, Christ, and stewards of the ministries of God. Yung ministries of God niya, moreover, it is required in steward that a man be found loyal. Loyal or faithful. What that word of God simply means is, God desires of us to be loyal. And that loyalty must be geared toward God. Then later, in 2 Timothy chapter 2 and in verse 1 to verse 2, you will find here Apostle Paul directing Timothy on how he will pass on his ministry or his work. As he labored to the Lord, mo po ni ang gusto. Nga sa 2 Timothy
chapter 2, verse 1 to verse 2 niya, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Faithful men. I said faithful is very synonymous to the word loyal. Faithful men who shall be able to teach others also. In effect, God is telling Timothy, you are faithful. Then, that kind of character, mo ning ipasa. Pasa po din mo sa uban. Ang gusto niya, kini nga klase nga virtue sa tao. Sa mga tao sa Ginoo, steward sa Ginoo, magpabiling yun. Naagod ni. Naagod. Then, in Luke chapter 18, and in verse 8, this is what the Lord Jesus Christ speak about his observation about this message, this kining mensahe nga atong pagatunan karon. Ngunya sa verse 8, Luke 18 verse 8 niya, I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, di niya, shall he find faith on the earth? Faith. Lalo, mga taong masaligan, taong mga luya. Now, each one of us, we want someone to be trusted, to trust. And one of the number one criteria that we could give trust to someone is because we knew him to be faithful. I mean to say, we know him to be loyal. Loyal. Ato lang ito ang karon. Ako lang gina-kon sa inyo mayos. Para ma-imprint yung una-una. I could recall when I was still a member like you. In Guerrero. In the time of Reverend or Pastor Siak, my mentor. Ning agi si Pastor Siak o crisis sa iyang ministry. Particularly when he was old. And very sad kay almost all sa iyang mga gitudluan nga nahimong pastor. Nagrebuildi sa iyang halos tanan yun. Ang nag-leader ka lang na diha sa Mabini. Kay balogin ko. Pero doon ay usa ka, ang ubang pong dikon niya, yung uban. Pero doon ay usa ka dikon niya nga I think pero akong nga nagpabilin siya. Hantod nga namatay to nga dikon, nagpabilin yun nga defender, faithful compared to siya. Even instead. Ug nahimo siyang tinahod, respetado ka ito. Pero simple lang yun. Then di na akong natanaw-tanaw itong iyang itong tao. Mayo iyang kentang to kanat. But very simple man. Di nga po, why is this man so faithful to Pastor siya? Why is? Pero kung mong tanong, siya lang, extraordinary na kaya halos siya ang tanan, siya lang nabilin. Then I'm thinking, why is he so faithful? And then extraordinary loyalty, it is unnatural. So, it is, kung pa, ginapangita ni nga klase na loyalty. So with this, atong tanawon si David. Si David. Open your Bible with me in 2 Samuel, chapter 15. 2 Samuel, chapter 15. And in verse 13 to verse 23. In 2 Samuel as a background, sa 2 Samuel chapter 15, actually, diri nagprosper na si Absalom sa iyang rebellion sa iyang amahan. Very sad. Tungod kay very hurting actually me. I feel it.
nga kung mo tanong si David, when he become a fugitive against Saul, you will find that David being hunted and a fugitive against King Saul, David still possess loyalty kang King Saul. Ako lang gusto makita nyo nga, si David was a very loyal soldier. Bisag, he was hated. Saul even decided to kill King David. Pero wala yun. Even at the time that, and even in his death, si Saul, siya namatay siya, siya nahibawan niya, kinsay nagpatay kang Saul, gipatay ni David. Ang iyang rason, that's not God's anointed. Pero diri sa 1 Samuel, now you see, by the way, si David had all the reason to be disloyal to King Saul. He had all the reason. Pero diri karon sa 2 Samuel chapter 15, particular sa chapter 15, Absalom had no reason to be disloyal to King David. Why? King David was his father. Amahan good niya ni. And David was so hurt on it. In this particular passage, sa chapter, you will find here that Absalom, in his rebellion against David, nag-accumulate na siya og power. Og daghan na siya nga bira nga mosunod sa iya. And eventually, diri nga chapter, nakuha na niya ang simpatiya sa majority sa mga Israel, so that in this time, when David heard it, that the conspiracy was so strong, what he did? Ninghawa siya sa gingharian. He did not fight for his right. What he did, ninghawa siya for the sake of sa nation, sa Israel, o for the sake na itong mga tao nga na'y simpatiya sa iya. Wala siya nag-hold on power. Wala. Now, just forgive me kayo. Sa dihan nagatanaw ko ani ba, kung ako sa'y ma-relate yun na ako ni karon sa atong sitwasyon. Pasay, ayaw lang ko din yung na kay anong masipsay kini si pastor, politika naman eh. Ako nang ginabutang din para ma-picture ninyo ba. How sad it is and how dirty it is to be disloyal. So, here you will find nga, ang nahitabo karon, David decided to abandon the kingdom. And when he abandoned the kingdom dihi, kadtong 600 nga original niya nga mga fighter, loyal na mga kanya, in his rebellion, and even in his time of, as a king, ning kuyog lang yapon siya. Ning kuyog lang yapon. Pero dunay usa ka tawo diri nga dili way rason siya nga muuban. Ang intro gani kini ang tawo nga subject sa atong message. Extraordinary loyal. Now, it is always good to have loyal friends, loyal wives, loyal husband, loyal children. It is always good, and we expect that. Pero mahinumdum ko ba ora? Ngayon sa kapastor nga dunay problema siyang simbahan, came to me, talk to me. Pero ang problema, he was cast out siyang simbahan. Mahinumdum po. O sa dihan nagproblema siya, he was cast out of his church. Ang leader sa nga gipalagpot siya sa simbahan ato nga kining pastor, ang iyang gisuportahan nga pobre nga yang membro nga hantod na himong abogado. Maluoy po siya ha. Kahilakon gud siya magistorya sa ako, brad. Nga gigatabang-tabang ani bata ni. Pero in my time of crisis, siya pag ang nangulo sa simbahan para kasuhan sila.
Ano ba ko? Nagatanaw mong kung ano yun. Loyal ko sa niya. So, atong tanawon karon about sa seek about David. Specifically, I'm referring to a person that is so loyal to King David. Very loyal. His kind of loyalty is, again, unnatural. Talagsaw. Because there are reasons of it. Now, sa verse 13, tanawa sa verse 13. Ako sang basaon. And there came a messenger to David, saying, the hearts of the men of Israel are after Absalom. Diyon niya, and David said unto all his servants that were with him at Jerusalem, niya, arise and let us flee, for we shall not else escape from Absalom, make speed to depart, lest he overtake us suddenly and bring evil upon us and smite the city with the edge of the sword. No, kini si David ron, dahil nakikusog na kayo ang conspiracy, he decided. Pero actually kung tanawon, pwede sila maka-away ito. Pwede sila madoon. Pero ang kiniman si David, dunay, ang kamantang picture, di niya gusto mag-unay ang iyang isip katawhan. Kaya when the conspire, kung magkuhan sila, ang mga damage, ang Israel mismo. So what he did, iyang gibiyaan. Doon kung mong tanawon, siyang angayan, doon kung mong tanawon, makadaog siya. Dili siya atong para sa uban nga naglingkod nga bisag di nagud angayan, di gud mo hawa. Kini si David lahi ni kasing-kasing. Sir, wag kang magalit sa akin, sir. Nani atong military po na. Ayaw, di ko, wala mo kagaluwasan ni si David. Pero, his had, no, timalan nyo ni kay, usan nga bisis, nganong very loyal si Itay siya. So, in verse 14, 15 karon niya, and the king's servant said unto the king, behold, thy servants are ready to do whatsoever my lord the king shall appoint. And the king went forth, and all his household after him, and the king left in women which were concubines to keep the house. And the king went forth, and all the people after him, and tarried in a place that was far off. And all his servants passed on beside him, and all the Cherethites, and all the Pelethites, and all the Gittites, 600 men, which came after him from God, passed on before the king. Now, notice the word, kanang 600 men. Kanang 600 men, muna'y original niya mga fighter. Nga loyal siya, in the time na ginagukod-gukod siya ni Saul. Pero kini, matawa na ni, they have reason nga mo loyal sila. Kang David. Kay mga Israelites man sila. Mga tao sila sa Ginoo, maning side. Pero doon ay usa ka tao, kini ang punto sa atong message. Sa verse 19 karon, itong makita siya niyan. Then said the king to Itay, to Itay, the Gittite, wherefore goest thou also with us? Return to thy place and abide with the king, for thou art a stranger and also an exile. Now, Itay, ang kinisi Itay, ang gipadlong ni David sa dihang nagapuan na sila. Gipass over ka itong mga 600 pag-abot sa turno ni Itay, uya matao niya. Stop! Wakay labot diri, something anak. Big puray po git i-plus sa day, para mga kwantahan. Number one, why this person is extraordinary? Or ang usang ko ng paralisyo na, sinisi Itay, was an extraordinary person in his loyalty. Reason is, his loyalty is demonstrated when there was no allegiance. Ngambot pa sabot, kini si Itay, ang iyang loyalty kang King David is very talagsaon kayo. Nga naman, tungod kay wa siya utang kabubuton kang David nga angay nga magloyal siya kang David. Naon sa buti mong pasabot, pastor. Oftentimes,
loyalty is based because we owed something sa tao. Magit ko ninyo, mga extraordinary kung kay wala siya angay nga rason nga tabangan niya si David. Kay also, kung kay si Itay is not a Jew. Then also kung mong tanawon si Itay was a mercenary. But pasabot, binayran para makig-away sa usa ka sama kang David. So that, ngani, oftentimes, kung mag-isgot tag loyalty, there are those loyal people, so-called loyal, tungod kay doon na siya makuha niya nga tao. Or, gipanan siya para maloyal siya. Muna siya nga, pasig malain. Muna siya nga kanang, matingala mo itong mga, itong bagong katong eleksyon gani, doon ay mga angay mapildi, pero lang daog. Pero katong mga nagdaog ka na ito, agin siya ang pamaha karungukan. Pero pag daog na loyal kayo sa ira. Ano man, natamnan sila para mag-loyal sila. Para masabutan niyo ba? Pero si Itay, wala na. Siya ang kabalingon, di siya mag-loyal. He had no reason, or even David, wala siya mapugos kang Itay, na mag-loyal siya. Wala yun. Muna sa when David sees it, he refused kang uban si Itay. Which means, nga kung matanaw na po din si David, nga, you do not raise your life sa kuha. Tungkol kay, I'm no more a king. Wala na kay matiti sa kuha. Pero you will find here, this man, nga wala na siya makuha ang David, pero he demonstrated the kind of a loyal person, which is so very extraordinary. Why? Because oftentimes, sa daghang mga tao, bisan pa usay sa inyong mga pisina, usay mga tao nyo nga din, they were loyal because they were something. Pero kung wad-on ni mo na ron. Now, by the way, in this time, David was in crisis. Pero in crisis, by the way, doon ay duha ka gwapong makita sa crisis. First, the danger of your life. Second, to see who is loyal to you. Kadtong akong istorya na pastor, una ko, Brad, we could not earn respect. Pero for me, I learned nga in times of crisis, dinha makita sa tao kung kinsa ka. Dinha din, Brad. So that I said, I understand. Ako, I'm in danger because of you. Pero, loy ko nimo. He was cast out. Salamat dyan nga, taga mag-ampo siya. Asay makakuha na lang ko ba, Lord, salamat yun. Salamat Panginoon kay Pastor Clavier. Kabait-bait niya, Lord. Crisis will determine who your friends are. Crisis. Bisan sa relationship, I have read a book. Ito lang po. Adunay, bukong man. Dunay asawa nga, iyang gibiyan, iyang bana. Doon po ibana, so on and so. So this time, David knows his real friend. And his real friend is not a Jew. His real friend is not a Christian. But this man wants to give his life for David. And he give extraordinary loyalty. Tama sa verse 9. Sa diyang tanawa, sa diyang nagaling niya ang mga tao. Sa diyang, mikini si Itay na aning mga tao po. Grupo sa iyang mga tao.
kung pa siya leader ani. Din sa verse 9 siya mulayas na si David ani. Civilian na siya. Unya, then said the king to Ittai the Gittite, not a Jew, wherefore goest thou also with us? Guyog ka sa mua. Then niya return to thy place and abide with the king. Ano sibot pasabot? He was a mercenary. Dito ka, kay tuwa na dito ang resources karon. Balik ka. Kaya mo man na imuhang negosyo, panginabuhi. Then ingon, but notice din niya, with the king, and abide with the king, for thou art a stranger and also an exile. Wa kay labot namo diri. Kini kung amo ning away, wa kay labot diri. Gani kay missionary ka, dito ka unta. It was ordinary because no alliance o wala siya kung kuan pa, wa siya matiti na kang David. Sagot mo pasabot pastor. Di na sa politiko. Walay kandida, walay loyalty. Kay kung wa na sila matiti si mo, mubalhin na po na sila kung asang matiti. Na sila makuha. Makikita niyo? Pero si Itay dili nga na. Kung na siya nakuha, wala, pabilin siya. Now, very quickly, kung tanaw ni mo, nganong ingani ka-loyal si Itay kang David? Ngano? Because Itay knows David. Nga si Itay, he was a fugitive, sa 600, uban-uban na siya. Ug nakita niya ang klase nga leadership ni David. That first of all, not only that, ang loyalty ni David, nakita niya ang loyalty ni David sa Ginoo, ug ang loyalty niya sa leadership. Kang Saul, very loyal si David. Wag yun na tandugag yun. Wag yun. Nakita niya na. And even kung tanaw sa Numbers chapter 26, I think, sa 2 Samuel chapter 26, I mean, na there was a time na-captured ang mga kadtong pamilya sa 600. Then gigukod nilang David, pag ilang gugod itong nakakapture siyang pamilya. Then later on sa dalan, may 200 kabuok nga mga soldier niya, nga dili makauban tungod luya sila. Ang nagpadayon itong 400 brad. So diyang nakangkir nila, nakuha nila itong, napil nila itong, magit ko ninyo, napil din nila itong mga, kung kuhan pa, ning daog, sa diyang wala sila, sa diyang napil, nakuha na tanan ang mga bulawan, spoiled na tanan to. Din silang pag-uli na nila, agi sila sa creek na to atong 200 nga nagpa-hulay. Ako na lang naging nasaysay. Din ingon sa katong mga uban na 400 nga kigira, naghago niya. Karon kining 200 na wala nagkuyo sa to, dapat di nato nigahinan. Muto ingon sa mga ano. Kaya wa man naghago. Ang sulti na dili. Kita tanan kay usarata kung unsay bahin so sa apil ning 200, bahin tatanan. Mabutang na kita na ani apil ani si Itay nga panahon. Nga in effect, ang loyalty ni Itay kang David nagbase sa personalidad ni David. Nga si David, sa diyang ang kasi nga ang ayan nga loyal because si David Musbo very loyal sa mga tao. Now ingani daghang mga tao nga usahay dili nagatanaw sa inyo ha. Sa inyong kaayo sa ilaha ba murag anak. Ang ilang tanaw nga na kay kon pero kadto imong kaayo di nila to bitaw. So kung masipyat ka mo na nga kanon na kung sulti nga masipyat ka makabuhat ka og maayo. Masipyat kag usa makabuhat kag maayo. Siyam masipyat kag usa ang timan-an nila tong usa. Malimtan nila tong siyam kabuo. Dili nga na si Itay. Ang iyang ginamduman tong kaayo ni David. Tagang mga tao nga na. No, sahay.
Anyway, second, tama sa verse 19, His extraordinary loyalty is demonstrated when there is no benefit. Sabi mo ingani, by the way, ingani, matingala ko kulong mataw ka panahon. Matingala niyo. Kasagan, ako, dagang ko maka-istorya, kaya istorya na ko. Pastor, sabi mo, problema ko kulong pastor naman. Nawagan na po kong tao, naman, nahawa na po. Pero mga tao karon makatrabaho sa kasimana, ato na po. Klasyo. Kapanhid mo, anak? Ay, mahina na. Wagatan mo. Lahi na kayo. Wala, gibil. Muna, yun ako kanunay ha. Sa pagpanrabaho, di lang tong anak. Sa pagpanrabaho, relationship. Tingala ka. Moto doon ako yung istorya nga, kato ako yung, moto, kato ako yung nako, abinin mo, brad ako hindi niya, kung isang saringan. Ako yung, kanato na ako yung matrabante yung nako, yung ano. Ang bridge nga, namoy relationship sa kuha, nga no, pagsalig. Kanang pagsalig. O ang pagsalig, para masaligan ka, kinanglan doon na kay ganito, nga, anis ka ba? Motoy mo na po sila, Muni ang tulay nga nakakunik mo sa kuha. Tungod kay musalig ko sa inyo ha. O kanang pagsalig na ko, tungod kay anis mo. Pero kini nga tulay, bantayan ninyo. Kay mabguba ni nga tulay, mabkuan by the time nga, di muna ko na mawa akong salig sa inyo ha. Ako sana, kung sabot na, kung dili na mo anis. Din akong ginon sila, tanan nga po, you listen to me, kung kamo nagadalag tao. Una ko yung ani, tanan nga mga unsa diri dapat mananghid mo sa ako. Bisag unsa inyong kunon mananghid mo kay ako man ni. Agtrabaho lang mo diri. Pero kung mananghid mo, wa mo'y problema sa ako kay tanawa andinos ana akad tong duha tulo sila katong duha putol man nila ako gumitawag dayon. Ay, iputol man gud nimo ang kato akong istorya timan nimo timanan ba nga kadtong tulay dili ko gaguba sa tulay ikaw gaguba sa tulay ayaw kong basuga. It's hard pero sa ato pod naman kuan let us build person kung madalat ang tao build gani tag mga tao kahibalo kay kana sila wa man natun-an. Wala man nagitudluan. Muni mong trabaho, pero kadtong mga loyalty o kining mga prinsipyo, dili nila nakuan. Then later, doon na po ko yung na-istorya na po nga, trabahante. Trabahante, aning bago na po na akong ginatudluan. Nga po, bini mo, disod baya mo itang trabaho ko. Huwag kong ginagawa. Doon nga ni, huwag kong unsa-unsa na magbinuang ganin. Alkansi mo kay kini sila, buhi man sila. Kamo, magbinuang mo, makita na pod mo. Makita na pod mo, asa na pod mo magkuha. Yun doon na kayo mo. Tulungan ninyo. Kaya kung mga sinso ni, ate ang mayo, mga sinso ni, mo, tanaw po siya mo, angat ka. Din ko kanagto, na negosyante din sa Tagum, nagakandak og seminar. Din one time akong subject is, don't kill the duck that lays the golden egg. Ang nagot siya kuyawa to pastor. Oh, don't kill the duck that lays the golden egg. You kill it, you lose the golden egg. Loyalty. Now, tanawa sa verse 19. Verse 20. Second. Extra talag saon nga loyalty kang itay ni nga nongan. It is demonstrated when there is no benefit promise. Wala
Now, diri, nagalayas na si King David. Wa na siya matiti. Gani ang iyang matawang tabangan mo natin nagapangatag supply para sa ilang pangapagkaon. Now, what that mean, Pastor? Oftentimes, nagka mga tao that are loyal because of the benefit. But not in the person. Talag silang bayan mo na talag silang makakitag amo sa mabaya sa iya. Ako doon na ako ginampos. Siguro. Kini Itay was not in the benefit, but in the person whom he is loyal. Sa niadto, di gyud sila biyaan ni David. Kaniadto, kung unsa kang David, mupod to ilaha. Tanawa sa verse 20 karon niya. Will as thou comest but yesterday. Kauban ta kaniadto. Kantong hayahay pa ko. Gani, nakagi ka kaniadto. Kauban po ni sila atong kang dito sa Mount Carmel nga unsay kaunong David, parang tabla-tabla sila, bahin siya tanan. Doon niya, well, as thou comest but yesterday, should I this day make thee go up and down with us? Wa na ako. Doon niya, with us, seeing I go whither I may, return thou and take back thy brethren, mercy and truth be with thee. Ang but pasabot, wala na ko'y kung wala na ko'y kaswildo ni mo. Di na to parehas ka ni ato. Sa ibot pasabot ani, pordoy na ko. Wala'y rason nga mo pabilin ka sa kwa. Magutman ka sa kwa, maggira ni, madamay ka sa kwa. Wala ni klaro. Nga, surtihin mong matrabante ang ano. Extraordinary loyalty. Pero I'm speaking sa inyo. It's hard. When I'm studying it, ako nang gina-personalize niyo. Salamat ko sa inyo hang di lang itong ganitong loyalty. Sa inyong pag-support din sa simbahan. Pasalamat yun po sa inyo. Last Wednesday night, I said, talagsa lang po na akong isang tinga. Every Sunday evening, kaapo ko sa inyo hamang. Kamutanan. Binampuan ko. Taga Sunday evening. Moro na akong kapital ninyo. Ano man, huwag man ko ihatag sa inyo, hoy. Pero salamat ko na agyapon. Isod ang magpasto. Istorya na ni kang pangalina. It is all by the grace of God. Bless you. May numdog po itong mga ubang kanito, daghang nag-ahirak ba po sa akin. Nag-atudlo ko mga prinsipyo ng simbahan. Kini si Sikay, itong nasa abroad. Natudloan ako ito. Bisan kini, kauban niya ni si asawa ni Clint. Kung nakahinumdum sila. Yung sawang pag hikap sa itlog sa kabayo nga di makasipa, di manipang kabayo, ako nang itudluan si mama. Amen. This is extraordinary. It is not because of benefit. It is because of relationship. It is because the direction of that loyalty is in David. And the Bible says, David is after God's own heart. Now, tanong sa verse 21. Lastly.
Then, maybe doon na tayo ikon. Then, in verse 21. Third, extraordinary loyalty is demonstrated when there is no condition, benefit attached. Wala. Nakatala mo. Doon ako ipagkita. The verse 21. Kunya, an Itay, finally si Itay na nagstubag niya. An Itay answered the king and said, as the Lord liveth, and as my Lord the king liveth, surely in what place my Lord the king shall be, whether in death or life, even there also will thy servant be. Ang iyang ginasulti King David, bisag dili ko imong katrip. King David, bisag magutman na tang duha anim, bisag asa magkaunsa-unsa ngani. Kay perting kusugan na sa atong kaaway. Kuyog yun ta. Kuyog yun. Inipig siyang till death. Duwas pa. Now, tanawa. Look at that phrase. Kanaya kung asa ka nabuhi, asa ka natulog, asa ka kuyog yun ko sa imo ha. Now, what gunibian? Now, in the book of in the book of Ruth, in chapter 1 and in verse 15 to verse 17, doon na po yung usa kaning a person in the Bible which exemplify the same kind of loyalty of Itay. O kini na pod kung mo tanawon, babae ni. Kini siya, dili pod ni siya Diyo. Dili Diyo. Matingala ka. Kung pag dili ni siya. Pero ang loyalty nila, perting kuyawa. Tama sa Book of Ruth, sa chapter 1, verse 15. Kini mahitungod kang Ruth, kadtong daughter-in-law ni Naomi. Nga in this time, si Naomi, nangamatay na iyang mga anak. Ug si Naomi, walay mahimo, mubalik na siya sa iyang yutang na katawhan. Ug diri, sama pod kang David, iyang ginaabog. Ang iyang mga daughter-in-law, kaya niya, wag yun man po yung matiti sa ko. Wag na mo'y makuha sa ko. There is no reason for you to remain with me. Go back. So in verse 15 niya, and she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people, and unto her gods, return thou after thy sister-in-law. Parehas po kang David. Niya, balik na. And Ruth said, entreat me not to leave thee. Muna mga pulong sa mga tao nga nag-exemplify kining loyalty. Niya, and Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. Then niya, for whither thou goest, I will go, and whither thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. And will thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee. And iwan ako kanya sa introduction, I'm going to close. That God demands for us faithfulness. Loyal. What is that, Pastor? That God demands for us as ministers of God. First is, let us be loyal to God. Loyal. Kung mauna nga adlaw, kung tanawa kung asa mo loyal, kung mauna nga kining Domingo, salamat ani. Nga di niyo na ginabiyan ba, gunagunatan. Pag akong pasbot, fine. Tanawa kung asa ka loyal. Nga dili sa unsang makuha o dili nga, but the reason is because of the object of our loyalty. First is God. God should demand that we are to be loyal. Second, if you are loyal to God, the next is loyal to your church. God should demand that you are loyal to your church.
Takang mga usay mga mga dili nila panghinambok, di na di mo. Ikaulaw nila ang simbahan. Or sometimes, ikaulaw nila ang ilang pagkristohanon. Third, let us loyal to our home. Sa atong bana, sa atong asawa. Kung sibot ni mong pasabot pastor, ay mga asawa nga maayo kayo mo entreat sa mga laing mga tao. Pero silang bana, murag. Napoy mga banang, maayo kayo sa gawa lain, pero sila asawa. Klase, napoy mga anak na maayo kayo sa gawas, pero sa ilang mga ikinikanan, God demands for us to be. That must be foreseen in God, in the church, and in you. Let me close. Sa Biblia, and even in real life, if you study ang mga history of unloyal people, Judas was unfaithful. He was not loyal to God. What he did? He commits suicide. Kung imong tanawon sa history of great men sa Britain, America, daghang mga disloyal nga naghiko. That was very simple kind of death. Ngano man na? Kung kay sedihan nag-disloy siya, dito ron ma-reflect kadto nga tawo kung di pa lang siya, dili ko maingon-an. Then later on, Christ was already crucified. Amen. Extraordinary loyalty. Not based on what they owe, not based on any condition, not based even for benefit. The object of Itai's loyalty is in the person of David. David was so loyal. And it is so sad nga mahimong disloyal ang iyang. Pero ingani, bisag usahay unsa kayo nato. Usahay, the closest sometimes become our enemy. Mga disloyal sa ibot ni mong pasabot, Absalom. Who built Absalom? Where Absalom owed his life and everything, he was forgiven, he was returned to power. But later on, he instigated to destroy the king and the kingdom. Extraordinary, right? Amen? Let us all stand up. Let us all. Most gracious and loving Father, Lord, salamat sa mga panambagon diha sa mong pulong. This virtue of loyalty is a losing nagawala nga kinaiya sa daghang mga katawhan karon. Kung usahay, there is no such word as stickability. Kamay nga bikil, lagpot. So it could not build relationship. Pero tabangin kami Ginoo that despite this, help us na magpadayon nga sama kang David. We could pass on a torch, a testimony that people see the worthiness of their loyalty sa mga kinabuhi. Tabangin kami o Diyos kung mahimong masinundanon diya kami. And David's loyalty emanates in his loyalty to God, that he understands his kind of a person as a God's people. He knows how to honor leaders, even usahay di angayan, sama kang Saul. So that in his time, si Itay nakita niya tini. Na Itay, even though he is not a Jew, he is a mercenary, but his faithfulness do not depend on the things that he could be benefited of, but because of the person, the kind of character of the person in whom his loyalty has anchored. Lord, help us. Tabangin kami nga mahimo kaming iwag. Tabangin kami nga mayan sa loyalty sa mga tawhan.
o pagsabot Ginoo nga open times when we do struggle to do unsay maayo, naagyo mga panahon usab that people could not see it, neither appreciate it. Pero ang maayo, you are the final judge. So bless the message as you've been blessing it. Father, I pray in Jesus' name, amen. God spoken to your heart. If you are not saved, you could be saved. Jesus Christ is saved. If you are saved, be loyal to your Savior. Be loyal to your church. Be loyal to your family. Take up thy cross and follow me. I heard my Master say, I gave my life to ransom thee, surrender your all today. Wherever he leads, I'll go. Wherever he leads, I'll go. I follow my Christ, who loves me so. Wherever he leads, I'll go. He drew me closer to his side. I saw his will to know. And in that will I know wherever he leads, I'll go. Wherever he leads, I'll go. Wherever he leads, I'll go. I'll follow my Christ, who loves me so. Wherever he leads, I'll go. It may be through the shadows or the stormy sea.
gahapon ba? Gahapon, I was so amazed and so, I think, blessed ang tawag ato. Diya sa palengke, taga Lunes, kung naman siguro ng istorya na ganyan, Lunes, usay Merkulis, usay kadawon sa Sabado, nagkakuha ko ka ng kanya sa convert repolyo daw sa mga 3 months na. Nanay, turo, upat na sila nga akong ginakuha. So, yan. Di na ako sa palengke, napod ko mga amigo nga sa parking nga mag-istorya ng iba, samtang nagkahulat sila. O sa dito, pastor ko. Gani mo niya, pastor, doon pa lang ka, ikaw itong speaker sa mga anniversary. Simayal lang ko. Sige, may istorya. Di yun abot na itong mga tigkuhan sa kumpan. Then, sinuna ko siya, okay, ito na ko, kay nana ko mga kargada. Then, nag-aalaman siya nga, pastor, nakay kuan pastor, nakoy nalimtan, yan ang ba? Nakadungog kong upat. Anong sa pastor di ay ka, sir? Pastor di ay ka, ano siya ba? Di yung itong sa patay yung lagi na ito. Pastor di siya, sir. Ano siya? Ngayon sa dito, nga nagsakit iyang anak. I did something. Mga butang bang may mong extraordinary. Maabot sila ang lipay ko sa. Di na ako na kung gusto i-share. Na ako katong yung ako nga na akong businessman. Rinto sa apelido. Pero mga God willing makanhin na din. Nag-open sila business. Di na ako mag-ampok sa inyo. First, fourth na ito nila, brad. Dayon, first din nila ng putok. Okay kayo. Yun, agi ko sa ilahan. Oh, story sa namin din. Ay, tama, kumusta itong opening? Pastor, salamat yun. Si, katong yung asawa, yun yung, dumog yun ang pangampuni mo, pastor. Oh my. Establishing, Brad Gilmir, come and pray for us. Let's pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for the service this morning. We thank you, Lord, for the message, extraordinary loyalty. We need that, Lord. Give it to us. We need to be, first of all, loyal to you. And let that loyalty be a motivating factor, not only our love to you, but that loyalty, extraordinary loyalty, will motivate us to continue to worship you, Lord, and to serve you. Secondly, Lord, we need that to be loyal to the church, to our pastor, to the brethren, and even to our family. Give it to us, Lord. We need that extraordinary loyalty. Because you are loyal to us, you are faithful to us, we need to be loyal to you also, Lord. Medyo lisod, Ginoo, pero among pangayon kana kanimo, Lord, nga ihatag mo kanamo that till imong kuhaon among kinabuhi, Ginoo, magpabilin kami nga loyal diha kanimo, Lord. Salamat for the message this morning. Thank you so much for the wonderful challenge to all of us to have that extraordinary loyalty. Salamat, Ginoo, sa mensahe karong nga buntag. You feed us. You satisfy us, Lord, with your word. Nagapahinomdom kini kanamo, Ginoo. Salamat og talagsara nga tudlo kini kanamo. Maybe nagasimba kami, naga-serve kami kanimo, pero dili na dahi kadto motivated, Ginoo, sa gugma o loyalty, kung dili murag nahimong mechanical na lamang, Ginoo. Please put that loyalty in our hearts, kanang gugma o loyalty, Ginoo, sa mong kasing-kasing o sa mong una-una, o magpabilin ka na, Ginoo, sa hangtod nga kami kinabuhi nining kalibutan na, Lord. Thank you so much for the presence of everyone. You see the hearts of your people today. Unsa ang zealousness
ug ang gugma nga makasimba diha kanimo Ginoo ning adlaw. Padayon ikaw Ginoo magatubag, magapanalangin sa imong mga katawhan Lord. As we depart this place Ginoo, ikaw magahatag ka na mo og safety sa among dalanon sa pagpahuli namo sa among tagsa-tagsa ka panimalay Ginoo, ug kami nagakalipay nga nakasimba kanimo Ginoo. All the glory and honor among ginabalik da kanimo because you are worthy of that Lord. In Jesus name we pray. Amen.